Normally, nire-recommend namin yung mga gustong magsimula ng pagpupugo na mag-start ng 1,000 heads. Na-explain ko na kaya 1,000 heads kasi baka mamaya pwedeng mag-succeed, pwedeng malugi. So, mas maganda kung malulugi man, nasa maliit na kapital pa lang na isubo. So, ang nire-recommenda namin, bumili kayo ng 25 days old. Bakit? Kasi yung 25 days old, hindi na masyado namamatay. Hindi na masyado kailangan ng init, hindi na bantayin. At saka ligtas na sa diseases kung meron man. So mas madali silang alagaan kaysa sa 1 day old. At doon kayo magsisimula mag-alaga ng pugo. Pagkabili nyo ng 25 days old, ilalagay na yan ng mga nag-deliver sa inyo, katulad namin na Dr. Quail, sa laying cage. Doon sa laying cage, bibigyan nyo pa muna sila ng tubig na may asukal. Yung tubig na may asukal ay para mawala yung stress. O pwede rin naman dextrose powder. Yan ay pareho lang ang gamit para mawala yung pagod nila sa pagbabiyahe. Pagkatapos, bibigyan natin sila ng patuka. Ang patuka na bibigyan natin sa kanila ay chick booster. Yun ang kinakain ng mga pugo ng mula sa pagkapisa hanggang sa pag nangingitlog na sila. Ang chick booster na kailangan natin ay mataas na CP content. Ano yung CP content? Yun yung crude protein content. Ang crude protein ay yung sangkap ng feeds ng protina na kinakailangan mataas para sa pugo. Mataas ang requirements ng pugo. Ang requirements ng pugo is 24 CP kapag maliliit pa. At kapag nangingitlog na, 21 CP ang kailangan nila. Sa pangalawang araw ng pugo ninyo, sa farm ninyo, bibigyan nyo yung tubig ng Vetracin Gold o kaya kahit anong antibiotic para ma-flush out yung airborne diseases na pwede nilang makuha habang tinatransport sila papunta ng farm ninyo. On the third day, kailangan nyo bigyan sila ng vitamins para lumigla sila at mawala yung mga kahit anong mga pangit na nararamdaman. 7 days, after a week, magiging routinous na po yon. Bibigyan nyo sila ng vitamins and then antibiotic. Pero once na sila ay mangitlog na, bibigyan natin sila ng quail laying mash. Yun po ay specialized na feeds na para talaga sa mga pugong nangingitlog. Ang crude protein content po nila ay 19 hanggang 21% na kailangan ng pugo para maging maganda ang production ng kanilang pangingitlog. Okay, ang kailangan natin day-to-day management is number 1, management ng mortality at saka yung mga deceased quails. Yung mga namamatay, dapat isinusulat natin every day. Pangalawang i-manage natin is yung feeds. Dapat binibigyan natin sila ng wastong feeds, sa dami ng feeds. Hindi sila dapat nauubusan ng feeds sa umaga at sa gabi. Ang tawag natin doon ad libitum or hindi nauubusan. And then, ang water supply natin dapat laging malinis. Nililinis ito sa umaga at sa hapon, araw-araw. Ang nire-recommenda namin sa mga bagong magpupugo ay gumawa ng septic tank. Bakit kinakailangan maglagay ng septic tank or nakabukod na waste disposal unit? Kasi ang ipot ng pugo ay mabaho at maaaring mareklamo kayo kung sakasakaling wala kayong waste disposal unit. Importante ito para sa sanitation ng inyong farm. Yung paglilinis ng ipot dapat ginagawa every day or every other day. Hindi na dapat lalampas doon. Kasi kung lalampas doon, hindi na magiging maganda ang ammonium containment ng housing natin. Magiging masakit na sa ilong, masakit na sa mata, at mahirap na pumasok sa puguan natin. Ang lighting condition natin sa mga pugo ay hindi na masyado maselan. Pero, kinakailangan 24 hours or buong gabi, meron silang liwanag o meron silang dapat nakikita nila yung pagkain nila. Importante na sa gabi,
hindi sila mawalan ng ilaw para makatuka sila properly ng pagkain at saka ng tubig. May mga nagtatanong sa amin na kung ang pugo ay dinideworm at saka kung vinavaccinate. Ang pugo ay hindi nangangailangan ng vaccination kasi wala silang peste. Ang tanging sakit nila ay coryza, which is sipon para sa mga manok. Ginagamot natin to orally na binibigyan natin ng mga antibiotic. Hindi na natin sila dinideworm kasi hindi naman sila tumatapak sa lupa. Yung cannibalism nag-occur yan kapag meron silang deficiency sa vitamins. Normally, iron ang deficiency noon. So, kailangan nating magbigay ng vitamins para matugunan yung deficiency na yon. Or, i-address natin sa feeds na kailangan maging maganda yung feed supply natin para ma-address yung sakit ng cannibalism. Ngayon sa housing natin, kinakailangan natin ang housing natin ay rat proof. Meaning to say hindi kayang pumasok ang mga daga. Kung pwede rin na magkaroon tayo ng screen na mas maliliit ay mas maganda para miski ang langaw hindi makapasok. Para ang infestation natin ng flies at saka ng mga rats is ma-minimize dahil sila nagko-contribute sa pagkalat ng sakit sa farm natin. Kailangan natin yung farm natin well sanitized lagi. Ang temperature control sa housing natin ay kinakailangan maging maganda ang ventilation. Dapat kung isipin natin na kung ikaw ang papasok sa isang housing ng pugo, dapat hindi ka kagad-kagad papawisan. Dahil kapag ikaw ay pinawisan, normally, ang mga avians, mas pinapawisan sila. Dahil ikaw nakadamit ka lang. Sila may balahibo. Kaya mas mainit ang katawan nila kaysa sa iyo. Now, sa 1,000 pugo, kinakailangan natin ng isang kulungan, isang laying cage, na ang sukat ay 3 by 8 feet. Normally, sinasabi nila 4 by 8 feet. Pero yung 1 foot doon ay labi na lang na labasan ng itlog. Ang tunay na dimensions dyan ay 3 by 8 feet. So, 4 na palapag yan na nagko-contain ng 250 heads kada 3 by 8 feet. So, 4 na palapag, 1,000 yon. Ngayon, makikita ninyo na malapit ng mangitlog ang inyong mga pugo on day 45. Diyan, gradually, maghahalo ka na ng quail laying mash. Kapag meron ka ng 20% na nakukuhang itlog araw-araw, magiging 25% ang ihahalo mo sa 75% na chick booster. Yung 25% na yun ay laying mash. 75% chick booster at 25% laying mash. Kapag 40% na ang iyong production araw-araw, magiging 50-50 na. 50% laying mash at 50% chick booster. Kapag 60% na ang iyong production sa araw-araw, magiging 75% laying at 25% chick booster na ang iyong halo. Kapag nag-75% ka na ng production araw-araw, 100% na ang iyong papakain na laying feeds, yung quail laying feeds. At pagkatapos nun, mag-full blast na ang production mo ng itlog at pwede ka nang mag-market ng itlog. Ang makikita nating changes kapag malapit na siyang mangitlog, magiging basa yung kanyang ipot. Yung kanyang throat, gumagalaw-galaw na para siyang hinihingal. Pero hindi siya hinihingal noon. Parang nagpapanting lang siya, then malapit na siyang mangitlog. At syempre, full grown na sila, malalaki na sila, kumpara dun sa 25 days na dineliver sa inyo. Ang transition, kung bakit namin ginagawa iyan, from chick booster to laying feeds, ay para hindi sila magulat, hindi sila manibago yung kanilang digestive system para maging maganda yung transition nila from chick booster to quail laying mash.
Ang breed na ginagamit natin dito sa pagpupugo dito sa Pilipinas ay ang Japanese type of quail. Meron tayong unang dumating dito na Japanese Seattle. Ang Japanese Seattle maganda dahil resistant ito sa diseases. Kaya lang, bago mo makita kung sino ang lalaki at sa babae, kailangan 15 days pa ang lumipas. Tapos dumating dito yung Japanese Taiwan. Ang Japanese Taiwan, pagka-hatch nila, nasosort mo na kung sino ang babae at sino ang lalaki. Since masyadong maganda ang Japanese Seattle sa pag-tolerate ng diseases, kinombine namin yung dalawa. Ginawa namin cross ng Japanese Seattle at saka Japanese Taiwan. Ngayon ang nangyayari, resistant ito sa diseases. At the same time, pagka-hatch nila, nasosort out na kagad kung sino ang babae at saka sa lalaki.